Samantala, benteng bigas master list registry system inilusad po ng Department of Agriculture. Idinisenyo daw po ito para maiwasan ng duplication ng listahan ng mga benepisyaryo. Ibabalita po yan ni Erlo Bringas. Good morning, Erlo. Para maiwasan na ang pananamantala o pabalik-balik na pagbili ng benteng bigas sa Kadiwa outlet ng Department of Agriculture, inilusad ngayon ng ahensya ang isang platform na layong magkaroon ng record at matiyak na mismong benepisyaryo ang makakabili ng bigas sa ilalim ng programa. Yan ang Benteng Bigas Master List Registry System, isang digital platform ng pagtatala para masigurong ang bigas ay mabibili mismo ng benepisyaryo ng nasabing programa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dito matitiyak na ang supply ng benteng bigas ay magkakaroon ng sapat na supply at hindi magkakaubusan sa mga outlet. Hindi pa raw sila maghihigpit sa ngayon sa mga nasa sektor na pasok sa Benteng Bigas Program, pero pagdating ng susunod na taon, dito na raw sila magsisimulang maghigpit sa mga Kadiwa outlet. Yung pagbibili ng pag-launch natin at pag-implement natin ng P20, hindi natin naman higpitan yung requirement ng QR code initially. Kasi nga we want time for registry, and sabihin natin biglang magkapila, o kaya magka-system issue, o kaya we need to modify. Kapag nagparehistro sa sistema, magkakaroon ng QR code ng isang individual. Dito rin magagamit ito at i-scan tuwing bibili ng bigas at makikita kung nagamit na nito ang allotted lang na dami na pwede nitong bilhin kada buwan. Sa ngayon, 30 kilos lang ang maximum na pwede makabili kada buwan. Kaya sabi ng Agri Department, makakatiyak na silang walang sosobra o walang magpapabalik-balik para bumili ng bigas at hindi na magkakaubusan ng supply. So, ang target namin na maging stricto sa pag-implement na makakabili ka ng P20 na bigas na kailangan required na may QR baka sa March next year pa. Para it gives time for everybody na makapag-register sa center, sa online, at ano ba mga iba pang paraan. Sa pagpaparehistro, dito kinukuha ang mahalagang detalye ng bawat pamilya tulad ng pangalan, bilang ng miyembro at kita at antas ng pangangailangan na siyang gagamiting batayan sa pagbili ng bigas. Idinisenyo ang bagong sistema para maiwasan daw mga problemang matagal nang umiikot sa outlet ng Kadiwa. Kabilang na ang doble o duplikado, ditugmang record at pangalan ng nakapasok sa listahan pero hindi naman daw karapat-dapat o benepisyaryo. Sa nasabing Digital Master List, madali nang makikita kung lehitimong sektor ang bibili ng benteng bigas. Ang mga benepisyaryo naman na nakausap ng Net25 News sa Kadiwa Outlet na naubutan naming bumibili pa ng 20 kada kilong bigas, positibo naman daw sa kanila ang bagong sistema. Mas maikli na raw ang pila, mas maliwanag ang proseso at mas nagiging pare-pareho o nasusunod ng allotted lang na maaring bilhing bigas. Ang pangalawang balik ko, maayos naman. Kasi pag may QR code ka na sinasabi nila, dire-diretso ka na. Pwede nang bumili. Tapos, 30 kilos per month, 1 month. Dapat maubos mo yung 30. Hindi ka pwedeng sumobra doon. Kasi kaya mas maganda na rin yung may QR code ngayon. Kasi bawat bili, ipapakita mo yung ID mo o yung QR code mo. Titingnan kasi doon kung nakailang ka na doon. Makokontrol. Hindi yung katulad dati noon, na pabalik-balik, maya't maya. Target ng Agri Department na palawakin ang implementasyon ng Benteng Bigas Master List Registry System sa mas maraming lugar sa bansa sa loob pa ng ilang buwan. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang registration sa mga Kadiwa outlet ng Department of Agriculture. Tiniyak naman ng ahensya na secure ang sistema na ginawa at dinevelop mismo ng in-house developer ng ahensya. Ang aming improvement na gagawin pa is magkakaroon na ng self-registration para mas malawak pa po yung makapture namin na beneficiary. So nakikipag-usap na po kami sa DICT, specifically the eGov app team, para po ma-onboard po yung aming registration system. Erlo Bringas para sa 100% balita.